For today's video nga mga kababi ay magluluto naman tayo ng Bicol Express. Medyo dinamihan ko na nga din pala ang pagluluto ng Bicol Express mga kababi dahil nga dito kakain ng buong pamilya. Siyempre, masarap talagang kumain kapag kasama mo ang buong pamilya. Dito nga ay nakita nyo nga si Sandara ay tinamo kumakanta pero inaawat siya ni Shanika. Siguro nga sabi ni Shanika, uy tama na. Baka umulan kasi nga kakatila lang. Umpisa na nga natin gumawa ng Bicol Express dito mga kababi. Unahan na nga natin ilagay dyan yung sibuyas, bawang. Gigisa nga lang pala natin yan hanggang lumabas yung aroma niya mga kababi and then next nyo na yung luya. Siyempre maglalagay tayo ng luya dito para naman pampatanggal langsa. Maglalaho kasi tayo dito ng alamang. At kapag nga nagisa mo na yung sibuyas, bawang, luya, isunod mo na nga itong ating pang Bicol Express na karni ng baboy. Tapos nga isasangkot siya nga lang natin yan hanggang maging golden brown yung ating baboy. And then dito nga ay tinakpan nga lang natin yan. Medyo binibilisan ko na nga yung pagluluto ko dyan mga kababi dahil nga nandiyan na sila. Alam nyo yung dumating na sila pero hindi pa luto yung pagkain namin. Pero syempre makakapag-intay naman sila. Uunahin muna nila yung chismis bago kumain. Cherries lang. Kapag ganito na nga yung kulay ng ating baboy ay ilagay na nga natin tong alamang. Masarap din kasi sa Bicol Express mga kababi yung naglalaho kayo ng alamang. Iyan din kasi yung nagpapadagdag lasa. At matapos ko nga yung halu-haluin lahat ay nilagyan ko na nga ito ng gata. Nilagay ko nga palang gata dyan mga kababi ay yung Coco Mama dahil nga hindi nga ako nakabili ng gata sa labas. Pero mas masarap din sana kung makakabili tayo ng pure na gata. Kaso syempre kung malayo ka naman sa palengke ay magtiis ka na lang muna dyan. Dahil nga masarap din naman yan. Kalagay ko nga ng gata, nilagyan ko nga din pala yan ng tubig at nilagyan ko na nga din yan ng pork cube. At syempre mga kababi ay tatakpan natin yan para madaling maluto. O diba pagkatakip pa lang natin ay binuksan ko na agad. Cherries. At kapag kumukulo na nga yan mga kababe, ilagay na nga din natin tong sitaw. Sa mga ibang nagluluto nga pala mga kababe, hindi nga pala sila naglalahok ng sitaw. Pero kami kasi naglalahok kami ng sitaw para naman panpadagdag ng lasa. At syempre, pamparami na din. Dahil nga marami kami, syempre dapat kailangan marami din yung ulam namin. At nang maluto na nga yung sitaw dyan mga kababe, ay nilagay ko na nga rin tong siling green. Konti nga lang yung nilagay ko dyan mga kababe dahil nga may mga batang kakain din. Hindi na nga ako naglagay dyan ng siling pula dahil nga kakasabi ko nga lang may batang kakain. At syempre kami rin naman hindi rin kami mahilig sa maanghang. Tapos next ko na nga inilagay dito itong panghuling gata natin. Para naman iyan yung magpapalapot dyan sa ating gata. Syempre mas masarap mga kababi kapag may panghuling gata ka na ilagay. Lulutuin nga lang natin yan ng kaunti mga kababi yung gata para naman mas masarap talaga siya. Mas gusto ko nga sana dyan mga kababi ay yung medyo igay yung gata. Yung nagmamanti-mantika. Kaso nga lang ang problema, ako lang yung may gusto nun dahil nga yung magsisikain ay gusto ay maraming sabaw. Nyo ba yung tinatawag na korpo? Yung masyado kang nagtitipid kasi nga para may kakainin ka pa rin kinabukasan. Siyempre, sabaw-sabaw na lang, ulam na. Hindi naman kami nagtitipid mga kababi. Ang problema nga lang talagang mas masarap kumain kapag marami ang sabaw. Minsan nga talaga ay nag-aagawan pa nga kami dito sa bahay. Tapos minsan kapag nagluluto ako, sasabihin sa akin bakit hindi man lang naglagay kahit kaunting sabaw. O diba kaya ako pag nagluluto ako, nilalagyan ko na talaga ng sabaw. At kita nyo naman si Shanika, tingnan nyo, lumalandi na naman. Kapag nakakakita ng lalaki, aba naman, hindi ma-permis sa isang pwesto. At ayan nga, nagkakagulo na nga sila dahil sabi ko nga maghayin na sila at maluluto na nga yung niluto kong Bicol Express. Naglagay na nga din sila dito ng pinggan. At dito nga, ewan ko kung sino yung tinitingnan ni Papa. Meron siguro siyang sinisilayan dyan sa labas. At sa wakas nga ay luto na ang ating Bicol Express. Siyempre, ang sunod niyaan ay lapangan na. At dito nga ay tingin ko abay nagkakahiyaan pa ata. Siyempre, di magpapahuli yung aking Bobby, magsasandok na agad yan. Risla. Pinagsandukan nga pala niya yung papa niya dyan. Dahil nga kapag hindi niya sinandukan, iuutos din niya yun sa kanya. Kaya naman habang wala pa, nagsandok na nga siya. At siyempre nga dito, ay kanya-kanya na nga kaming sandukan. O diba, nagkakagulo na nga kami. Sinandukan ko na nga din pala ito si Papa ng kanyang pagkain.
At isa nga din yan, gusto ay nagpapasandok din. At sa wakas nga mga kababi, ayan, dumating na nga yung papa ni Sheena. Siyempre, ang una niyang gagawin ay aasarin niya si Alexa. Ito kasing bunso kong kapatid ay napakamaldita, tsaka napakaasar palagi. Kaya naman kapag inaasar siya ay asar na asar. At yun lang po, tara magsikain na po tayo. Hanggang dito na lang, salamat sa panonood, bye!